Bitbit ang pag-asa at tiwala. Sama-samang ipinakita ng mga taga-ikatlong distrito ang kanilang buong suporta sa mga kandidatong tumatayo para sa kanilang kinabukasan at sa liderato ni Mayor Baste Duterte. Narito ang ulat ni Jean Domingo. Baka makapiright tayo. Sayaw-sayaw po sila. Hala, sige. Kahiyawan at makukulay na placards. Itong sumalubong sa bawat hakbang ng libu-libong taga-suporta ng hugpong ng taong lungsod sa Barangay Bago Oshiro sa Davao City. Parang pista ang atmosphere habang isa-isang lumantad ang mga kandidato ng ikatlong distrito. Ipinaabot ang kalang plataforma at panawagan para sa mas progresibong Davao. Para sa elementary. Kasama nila si Mayor Baste Duterte na buong tapang na muling pinagtibay ang kanyang suporta. Hindi lamang sa lokal na halay kundi maging sa mga senatorial candidates ng PDP laban. Isang patunay ng kanyang paninindigan at paniniwala sa direksyong kanilang tinatahak. Sa naturang pagtitipon, isa-isang ipinakilala at nagsalita ang mga lokal na kandidato sa ikatlong distrito. Attorney Sweet Advincola, Jopek Baluran, Abay Bargamento, Bebot Clarion, Mirna Dalodo Ortiz, Rodolfo Mande, Petit Principe, Alberto Ungap, Dr. Enzo Villafuerte, Dr. Potpot Villafuerte, at Rachel Cizobrado. Kasama rin sa pagtitipon ng kinatawan ng Puwersa ng Pilipinong Pandagat o PBB Party List na number 2 sa balota. Isang grupo kilala ko to kung nagsusulong ng kapakanan ng mga mangingisdang Pilipino sa loob at labas ng bansa. Hindi rin nagpahuli si 3rd District Congressman Isidro Ungap na kilala sa kanya mga inisyatibong nakatutok sa lokal na kaunlaran. Ipinakilala rin sa entablado si Sebastian Baste Duterte, number 3 sa balota bilang Vice Mayor, at ang dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na number 2 sa balota bilang mayor ng lungsod, isang matapang na pagbabalik sa lokal na pamahalaan. Paggabat 11 ang mga kandidatong konsehal sa ilalim ng hugpong ng taong lungsod para sa ikatlong distrito, mariing paalala ng kampo, 8 lamang ang dapat piliin sa balota. So yan dito tayo yan. Kasi kaya ko to pinapanood sa inyo. Lalong-lalo na sa Davao. Hindi po porket na nasa Netherlands si Pangulong Duterte, hindi na, kansilado na po ang pagtakbo niya bilang mayor sa lungsod ng Davao. Hindi po yung totoo, wag po kayo maniwala ho doon ha. Oo, hindi po yung totoo at wag po kayong maniwala doon sa mga ipinapakalat na balita ng mga hinayupak ng mga kalaban ng mga Duterte dyan. Tuloy pa rin po ang pagtakbo ni Pangulong Duterte bilang mayor ng Davao. O baka sabihin niya, alam nyo, subok nyo na ang mga Duterte, hindi nyo na kailangan magdalawang isip po dyan. Andyan pa rin naman po si Mayor Baste. Kaya kayo po ay wag po kayong magpapatinag, wag po kayong magpapaniwala sa mga fake news po dyan. No? So ito po yung sinasabi ko sa inyo na panibagong taktika ng mga kalaban para makapangdaya sa darating na halalan. So ito, Oplan Hurus, kung tawagin. So ano ba tong Oplan Hurus na to? Kasi nung kamakailan lang ay mayroong na balita at nag-viral doon sa online voting sa mga OFW na kapag ikinlik nila yung kanilang binoto, iba po yung lumalabas. At yung mga lumalabas, yun po yung Alyansa Bagoong Pilipinas. At yung iba nga doon yung mga makakaliwa. So ito po, panoorin natin ano ba tong Oplan Hurus na to. May reaksyon ang Duterte Senate slate sa isang leaked document na umunoy naglalaman ng campaign strategy ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas. Nakasaad sa dokumento ang Oplan Horus na layong pabagsakin ang mga Duterte at ang kanilang mga kaalyado. Si Jason Rubrico sa balita. Patingin. Naglabas ng matitinding pahayag ang ilang personalidad mula sa Duterte matapos lumutang ang isang umano'y leaked document na naglalaman ng Oplan Horus, isang estratehiyang sinasabing layong sirain ang imahe ng mga Duterte at ng kanilang mga kalyado.
Sa gitna ng puspusang pangangampanya ng Duterte para sa nalalapit na halalan sa May 12, isang leaked document ang lumabas sa publiko. Ang nasabing dokumento naglalaman ng campaign strategy ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Batay sa dokumento, may tinatawag na Oplan Horus. Target daw nito ang pamilya Duterte at ang kanilang mga kaalyado, kabilang na si Pastor Apollo C. Quiboloy at ang Kingdom of Jesus Christ. Kabilang din sa estratehiya ang planong impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, pati na ang diskwalifikasyon ng mga kandidatong kanyang sinusuportahan, kabilang sina Congressman Paulo Duterte, Senator Christopher Bongo at Senator Ronald Bato de la Rosa. Para kay de la Rosa, hindi na bago ang laman ng dokumento. Kung totoo man aniya o hindi ang nasabing dokumento, matagal na raw itong ginagawa ng administrasyon. Whether it is true or not, baka mag-claim na naman sila na fake news yan, di ba? Whether it is true or not, alam ko naman talaga na that's their plan. Plano nila yan. With or without that Oplan Horus, alam ko na ginagawa naman nila. Napapansin naman natin kung anong kanilang direksyon. So we just have to act accordingly. Para naman kay Attorney Israelito Torion, tagapagsalita ni Pastor Quiboloy, kumpirmasyon lang ang pag-leak ng dokumento sa matagal na nilang hinala. Git niya, planado at sistematiko ang mga hakbang laban sa mga kalyado ng Duterte. Na-confirm yung mga suspisyon ko na lahat ito planado. Ginagawa siyang monster para lahat tayo magagalit sa kanya na kunyari rapist yan, hindi naman totoo, kay para kung masira si Pastor Apollo C. Quiboloy, masisira din si Tatay Digong, si VP Sara, at masisira ang taong bayan. Kaya nga po, itong Oplan Horus na ito confirms all our suspicions against this administration. Pero ani Torion, ang mga plano ng administrasyon ay tila bumabalik sa kanila. Ayon sa kanya, politika lang ang punot dulo ng lahat ng ito. Ang number one campaign manager nga natin si Presidente Marcos Kaya kasi yung mga plano niya lahat, no? Parang siya ang ating campaign manager kasi yung plano niya lahat ay nagbumirang. Meron pa daw ngayon, ipapadakip daw si Bongo, si De La Rosa, si Senator De La Rosa, pati na nga si Inday, no? Sana naman naiintindihan ng taong bayan na lahat ng ito against kay Pastor Apollo C. Quiboloy, kina Tatay Digong, kay Inday Sara, pati na rin kina Senator Bato De La Rosa at Bongo ay politika lamang. Yan po ang totoo dyan. Hindi, alam nyo, matagal na talaga rin itong ginagawa nila. May mga nagpapasa na ho sa atin nito ng mga netizen na eto nga yung Oplan Horus nga nito. Ang mga laman po nito, kagaya lang po kay Pastor, ang nakalagay doon, Pastor Apollo C. Quiboloy, tumatakbong senador. Papayag ka ba na may isang senador na ganito ganyan na binibintang nila yung rapist, ganon. So ito, nakita ko na to. No, ano to, isa tong lahat po ng nakasulat to dito, puro po against sa mga Duterte. Ni Kesyo, drug lord daw. Meron nga ako nabasa dun, si Pulong, drug lord daw, si Kitty Duterte. Yan, sila Senator Bongo, sila Senator Bato. Basta lahat po dun ng halos na mga, may mga paninira ho doon sa dokumento na yun. So yun mga kababayan, alam nyo, gumagawa talaga sila ng strategy para nga talagang kamuhian ng taong bayan etong mga Duterte candidate, lalo na si VP Sara. So doon pa naman, at meron pa nga nakasulat doon na talagang si Vice President Sara Duterte, Bato at Bongo ay parang ipapadakip daw or ipapahuli or isusunod na sa ICC, sa katulad nung ginawa kay Pastor Apollo C. Quiboloy at katulad nung ginawa kay Pangulong Duterte, no? So ganun daw yung gagawin. So doon wala pa naman masyadong 100% na kung totoo yun, pero alam naman natin na walang imposible sa kahayupan ang administrasyong Marcos. Lahat ng kahayupan nasa kanila na maaari kami nga din, delikado kami ng mga vlogger. Anytime pwede kaming ipagurgur niyan, pwede kami ipatumba kapag ginusto nila, no? So yun,
ang maipapayo ko lang, syempre, dating gawi, wag ho tayo magpapaniwala ho dun. Kasi nga, yan po ay isang, alam niyo yung mga ganitong gawain. Kaya nga, palagi ko sinasabi sa inyo, talagang sinasakop na tayo ng mga makakaliwa dyan sa gobyerno. Kasi, yung mga gawain po ng mga makakaliwa ho yan. Hindi totoo lang, gawain po ng makakaliwa ho yung mga ganyang strategy. Gayong mga paninirang puri na kumakalat sa iba't ibang lungsod ng Pilipinas, probinsya, Visayas, Luzon, tsaka dito sa Mindanao. Talagang lumalaga na po yung mga ganyang impormasyon. Kasi nga, yan po yung taktika nila para masiraan at huwag iboto ng taong bayan yung mga Duterte. Kaso nga lang, late na sila eh. Masyado nang alam ng taong bayan kung gaano kabuti ang mga Duterte, kung ano talaga ang ng mga Duterte. Yung cellphone yung nagre-ring. Yung nagre-ring, di ko naman cellphone yun. May na naman siguro. So yung wag ho kayong wag ho kayong magpapaniwala doon na kagaya nga ho niyan yung paninira na ginagawa yan katulad niyan kay Pastor Apollo Siki Buloy na hanggang ngayon nagdurusa yung tao doon sa kasalanan na hindi niya namang ginawa. Katulad na lang ni Pangulong Duterte din na hindi naman deserve nilang dalawa na nasa kulungan sila ngayon. Alam nyo naman po na yan ay paninira lamang. Ang gawin nyo, itapon nyo, isunugin nyo, at tunaw na sa lahat, wag nyong paniniwalaan kung ano yung mga nakasulat po dyan. Hindi naman po sa defensive, tama ba? Defensive. Hindi naman ho sa ganun, no? Pero ito kasi ay pamamaraan lamang ng mga anti-Duterte para masiraan nila yung yung Duterte senatorial. So kayo, ng mga Pilipino, alam nyo naman na yan. So hindi na namin kailangan ulit-ulitin. So tuloy natin itong video. Mariinding kinondena ni Attorney Vic Rodriguez ang anyay patuloy na political persecution ng administrasyon laban sa mga kaalyado ng Duterte. Binanggit pa niya ang di umano'y pag-gaslight kay Marcos Jr. ng mga sarili nitong tauhan. Nakakalungkot sapagkat ang administrasyong ito ay walang ginawa kundi magpatuloy sa political persecution. At yung memong yun, nabasa ko rin na nakalathala sa pahayagang Manila Times na di umano, ginagaslight din nila yung boss nila, yung amo nila si Bongbong Marcos na kunyari ayaw nilang inaabuso yung kabaitan. Ang nag-aabuso ng ugali ng kanilang amo ay yung mga alyado ni Marcos at hindi yung mga nagpapahayag ng honest dissent o kritiko sa napakaraming maling polisiya ng Marcos administration. Samantala, nanawagan si PDP Laban President Senator Robin Padilla ng maingat na beripikasyon sa umano'y leaked document. Bilang chairman ng Senate Committee on Mass Media and Public Information, bukas din siya sa posibilidad na paimbestigahan ang issue. Bilang ako ang Pangulo ng mass media at public information, pwede kong ipatawag yan. Yun, maganda yun. Ano ba yan? Kailangan malaman natin talaga. Abangan namin yan At sa Pilipinas kumahal. Senator Robin, abangan namin yung yung hearing na yan, no. Abangan natin yan. Maganda na ipatawag yan, no, kay para malaman natin kung sino ba ang nagpapasimuno niyan. Alam naman na natin kung sino yan, pero kailangan din natin ng alam yon yung maliwanagan kung sino talaga yung punot dulo ng issue na yan, no. So yun, ano ba sasabihin ko? Uso na to talaga, noon pa man ginagawa na to, lalo't ikaw ay kalaban. Pero ang pinaka naging malinis nga lang talaga na halalan sa kasaysayan ng Pilipinas sa iyong panahon ni Pangulong Duterte na siya ay naging presidente. Yun talaga, wala talagang nangyaring dayaan noon. So yun nga, ang rito, nasa desisyon naman na ho natin at na tayo ay natuto naman na. Siguro naman na natuto naman kayo. Anak ng teteng, baka hindi pa kayo natututo. Siguro naman natuto na kayo na hindi na kayo kailangan paalalahanan pa na paulit-ulit. Straight lang tayo sa PDP. Wag na kayo magpabudol. Diba? Hindi na siguro kailangan ulit-ulitin pa. Matatandaan na kayo, mga bulin na kayo, ha?
Oo, naku po. Di bahala talaga kayo kung kayo ay lumihis pa. Nasa sa inyo na yan. Samantalang panoorin naman po natin itong panayam ni Vice President Sara Duterte. Oo, mapatungkol sa sa kanyang isang speech. Sa kanyang speech mapatungkol kay Pangulong Duterte. Sa panoorin natin. Duterte, kung saan man ako pumupunta, nangungumusta sila lahat. Tapos nagpapasabi pa sila, kanina, meron iilan dyan sa likod na pakisabi, kamusta kay Tatay Digong. Kahit hindi ko siya kilala, lagi yung mga tao, hindi ko kilala sa pangalan, sinasabi nila, pakikumusta kay Tatay Digong. Ayun. Siya po ay nakakulong. Anak po ako ng nakakulong na at okay naman siya. Madami din ang nagtatanong, kamusta na si Tatay Digong? Sinasabi ko lagi, okay naman siya. Ang problema lang ay hindi siya marunong maglaba, magluto at maglinis ng kwarto. Dahil yon ay ginagawa sa kanya lagi ng mga asawa niya. Madami pong asawa ang aking tatay. mga asawa talaga. Ito yung alam nyo, ito yung isa sa nakakatuwa na banat pa noon kay Pangulong Duterte yung maraming asawa. So yan naman yung banat na yan na hindi naman din yan tinatanggi ni Pangulong Duterte, no? So yan na lang din kasi nasisilip din sa kanya. So yun nga, no, yun lang ang mahirap nga daw. Natawa ko doon sa banat ni Vice President Sara. Kakulit talaga nito nitong mag-ama na to, no? So play. Nakita niyo yun si Kitty? Kitty, yung maganda ko mga kapatid. My future wife, charot. Diba po yung nanay niya? Kasalukuyan po, dalawa yung girlfriend na nandoon nag-aantay na makalabas si Pangulong Rodrigo Duterte. Wow! Pogi! Sana all. Oh ma'am, hindi daw nila kinidnap yung hindi daw nila kinidnap si Pangulong Rodrigo Duterte. Hindi daw kidnap ang tawag doon. Sige, okay na lang. Hindi na kidnap ang tawag doon. Ang tawag doon, ninakaw nyo sa amin. Boom! Ninakaw nyo sa amin si Pangulong Rodrigo Duterte. Dahil siya ay propriedad o property ng syudad ng Davao. Dahil siya ay magiging mayor namin doon at kinuha ninyo siya at ninakaw ninyo dito. Ma'am, hindi daw kidnapping yun eh. Nakawan na lang. Ninakaw ninyo sa amin. So mga nangangamusta ay meron kaming maliit na video presentation sa inyo. Sigurado ka ba ma'am na hindi ka aalis? Kaya ako nakakalimot sa mga sasabihin ko kasi nandito ka ma'am. Alam niyo minsan na nga pala yung sinasabihan ni Vice President Sara Duterte si Amy Marcos po yan. Yung kausap niya sa gilid. Alam niyo minsan nakakahiya na naaawa ako kay Amy Marcos dahil alam mo yun yung damay kasi talaga siya. Damay siya kapag sinabi ang bangag, adik, na parang wala siya ayos ang presidente. Tapos siya nandun. Alam mo yun, parang masyadong ang weird. Ang weird talaga, promise. Di ko alam kung paano kinakaya ni Amy Marcos makipagplastikan talaga. Hindi ko talaga alam. Sobra. Ayan o, nandiyan siya sa gilid. Ang advice ko lang talaga sa iyo sa panahon na ito at sa darating na mga araw ay magpalit ka na po ng apelido mo.
Ang palit ng apelido. Ay, sorry. Romualdez pala ang middle name mo. Ang ina, harap-harapan siya pinahiya ni Vice President. Kaya yun, no? Ang ina, ginagawang laruan na lang si Amy Marcos. Ito, sorry ginagawang laruan na lang si Amy Marcos. Nakakaya ka. Ang ina, para lang sa gagawin kang laruan. Ay! Oo, kahit magkaibigan kayo, parang ang pangit. Bagay, totoo naman yun. Hindi naman kailangan ng itanggihan kasi Amy Romualdez Marcos talaga ang middle name ni Amy Marcos saka ni Marcos Jr., diba? So, nakakaano lang, parang ang weird lang, no? Okay. Sabi ko nga, matino na tao, si Senator Amy Marcos. Noong isang araw, nasa ferry ako sa Toledo, Cebu. Patawid kami papuntang San Carlos City sa Negros Occidental. Tumawag sa akin si Pangulong Duterte. Sabi niya sa akin, idiretso ko na daw na sabihin sa inyong lahat ay nakikiusap na iboto ang 10 kandidato ng Duterte. Diretso. Mamaya, ma'am, idagdag kita. Sandali lang. Kaya yung datingan ni Amy dito. Grabe, ang awkward talaga. Grabe. Kabado. Hindi ikaw ang pinapahirapan ko, ha? Ikaw ang nagpapahirap sa akin ngayong gabi na ito. Hihirapan ako kasi alam mo, magkaibigan tayo. Alam ko kung gaano katino at gaano katalino mo. Kaya... Ang hirap talaga nung kasi pag binanggit mo ang Marcos, damay pa rin siya. Ang masama kasi niyan, sumasama siya. Ito pa kasi sinasama, BP Sara. Eh kasi bisan magpaiwan siya amo. Ikaw tuloy nahihirapan dyan, oh. Yes, ma'am. Ay, okay lang, ma'am. Thank you. Ano kasi ako, ma'am, na parang malunod gani. So, parang nalisita ko sa hangin, ma'am. Pag may hangin, nahilo. Tumawag siya sa akin at sabi niya, idiretsuhin ko na daw kayo. Iboto diretso ang 10 senators ng Duterte. Si Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, Senator Jimmy Bondo, Senator Vic Rodriguez, Senator J.B. Hinlo, Senator Raul Lambino, Senator Philip Salvador, Senator Rodante Marcoleta, Senator Pastor Kibuloy, at Senator Richard Mata. 10 yun, no? Yes, okay. Bakit kailangan natin diretso 10 ang iboto at hindi lumihis doon sa sample ballot ng 10 ranking? Kaya kailangan diretso 10 Duterte. At ang susunod na rason ay noong ako ay tumakbo noong 2022, ang plataforma namin ay pagkakaisa at pagtutuloy ng nasimulan ni Pangulong Duterte. Pagtutuloy ng pagbabago. Unity at continuity. Hindi nangyari ang unity at continuity. Ang nangyari ay puro na lang benggahan sa politika. At wala nang nangyari sa bayan. Puro na lang bigay ng pera na hindi naman nakikita kung totoo ba talaga na yung buong budget ay ibinigay sa mga kababayan natin. Dahil minsan sinasabi ninyo,
3,000, minsan 1,000. So hindi natin alam dahil walang listahan ang pagbigay ng pera. Bakit kailangan diretso ang boto sa 10 senador? Yan, makinig kayo. Mahirap habulin ang dayaan, kaya kailangan boto ninyo diretso. At kailangan ng continuity at unity dahil silang 10 ay naiintindihan nila kung ano ang pagtutuloy sa nasimulan ni Pangulong Rodrigo Duterte. Yun. Tayo ay may karapatan na bumoto ng 12 senador. 10 lang ang senador ng Duterte. Kaya nandito si Senator Hindi ko na itutuloy dyan. Sorry Vice President, doon muna ako sa sinabi mo na ano. Hindi kasi gano'n naman talaga. Naikwento na rin sa amin to ni Pangulong Duterte. At naikwento na rin to paulit-ulit ni Vice President Sara Duterte at nasabi niya na rin naman. So yun naman din talaga. Kaya nila napapayag talaga si Vice President Sara Duterte na makipagtandem kay Marcos Jr. dahil may pangako si Marcos Jr. at itong si Amy Marcos na ipagpapatuloy yung kung ano yung nasimulan ni Pangulong Duterte. At yun nga, yung Build Project, yung paglaban sa droga, at kung ano-ano pang mga pagbabago na tuloy-tuloy na pagbabago na nais ni Pangulong Duterte na dapat ay yun dapat ang kanilang napag-usapan at yun naman talaga yung dapat nilang gawin. So ngayon, eto nga ho, hindi nga ho natuloy yun. Napakalayo po na nangyaring usapan sa plano, napakalayo po no. Sobrang layo ng usapan na yun, sobrang layo ng napagkasunduan. Yun nga lang, wala talagang kasulatan ho yun or hindi nagkaroon ng pirmahan. Yun ay isang makataong usapan lamang, no, tao sa tao. Kaso hindi tao yung kausap. Demonyo pala. So yun na nga, no, doon nagsimula lahat yun. At kaya eto, napakahalaga po nitong sinabi ni Pangulo, future President Sara Duterte na i-straight po natin ang 10 Duterte senatorial candidate. No, kasi yan po ay talagang naiintindihan nila at alam nila kung ano yung mga kakulangan na hinahanap ng mga Pilipino sa Administrasyong Marcos na naibigay ni Pangulong Duterte noong siya ay presidente ng Pilipinas. So siyang 10 Duterte senatorial candidate na yan, alam nila at yang mga yan salang-sala na po yan ni Pangulong Duterte. Kaya po no, yan yung hinihiling. So yung may 2 bakante doon, eto po ulitin ko, hindi ko naman sa sinasalungat si Vice President Sara Duterte, pero sa akin mas maganda kung 10 lang ang maiboto, at least may chance na makapasok lahat ng mga Duterte senatorial candidate. Yun yung opinion ko dito sa kanyang sinabi. Doon po sa kay Amy Marcos, yan na natin. Dito naman po tayo sa banat ni Vice President Sara Duterte. Dito kay Saldico, panoorin po natin. Sige, anytime. Ano po masasabi niyo po sa mga ating mga katunggali po sa iba pang larangan na ito pagtatakbo ng kandidato po? Yung mga katunggali po natin sa ating pagkandidato sa iba pong kumakaaway po sa inyo. Hindi naman ako kandidato ngayong eleksyon na ito, kaya ang ginagawa ko lang ay nagpapaalala lang ako sa ating mga kababayan sa mali natin na ugali sa pagpili ng ating mga leaders. Unang-una, yung mga galing sa malalaking political families. Pangalawa, yung pagbibigay natin ng ating pagkatao para sa pera at para sa pagpili ng boto. At pangatlo,
yung hindi na natin tinatanong dahil kung sino lang yung naaalala natin na napasaya tayo, napatawa tayo, sumayaw at kumanta noong kampanya, yun lang yung naalala natin. Hindi na natin tinatanong ano ba ang pangako ng kandidato na ito noong siya ay tumatakbo. Ang halimbawa na lang dyan at alam na nating lahat ay tulad nung nangako ng 2022 si BBM na 20 pesos per kilo ang bigas. Nakalimutan ng 3 taon yun. Ngayon may halala na naman 20 pesos per kilo ang bigas na naman ang usapan at sinasabi ng administrasyon. So yun yung mga paalala ko. Dapat pag-uwi natin yung ugali natin na sa pagboto para meron tayong nakikita ng mga bagong leaders at meron tayong nakikita na pagbabago sa ating bayan. Last question please, last question. Decision of you to go to third ng mga house elements balik. Joel Chua and kahapon kay Congressman Valeriano, is it deliberate? And bakit yung mga district na inimbitahan? Dahil inimbita ako ni Mayor Isko Moreno Dumagoso dito. Kaya nagpapasalamat din ako sa grupo nila kay Mayor Isko dahil pinahiram nila ako ng stage at microphone at kuryente, ilaw para mapaabot ko yung mensahe ko sa taong bayan. Thank you. Preparations for the kumusta po ang Putang ina! Kahit si Vice President Sara Duterte hindi marinig. Tayo na, kung mag-i-interview kayo kay maingay, sabay-sabay kayo mga yudi, punggol kayo. Putang inang yan. Ang ingay, binarinig ba kayo? Ang hirap pakinggan o, ang sakit sa tenga, buwisit na to. Yung preparations natin namin sa impeachment case ay nung pagdating ko galing nag-meeting kami. Nagsisigaw, bawal bias. Baka kami dumating na reporter na bias. Yeah, si Maris sumali. Ay, lang ko kawawa yung mga reporter. Ng mga abogado at inisa-isa namin yung mga articles of impeachment at inisa-isa din namin yung mga witnesses na kailangan namin para sa pagdepensa noong kaso. Last question, Red. Ma'am, sorry po ma'am. Ma'am, hindi ako nakatanong sa inyo ma'am. Ano? Una, meron kayong do not vote by shooting of party list. Ano yung nakayong mga party list na shooting of party list? I-recommend yung mag-iboto ma'am. Ay, nako. Yan na, ito daw yung mga party list na wag nyo daw iboto at ang i-rekomenda ni Vice President Sara Duterte. Pakinggi. Ayan ang sagot ng taong bayan, narinig ninyo. Unang-una, sabi ko nga, tingog. Ingay talaga, grabe. Sabi ko nga, tingog party list, pagmamayari yan ni Martin Romualdez at hindi niya madidinay yan dahil sinabi niya yan paulit-ulit sa maraming tao at yung first nominee ay asawa niya. Ako, Bicol, party list, pagmamayari yan ng congressman na contractor ng mga... Congressman na contractor pa? Aba, lupit ah. At nabanggit nyo, narinig nyo, binanggit ng bayan kanina, yung mga makabayan na party list tulad ng Bayan Muna, Gabriela, ACT Teachers at Kabataan party list. Marami na tayong ebidensya na meron silang kinalaman at meron silang relasyon sa mga NPA at sa CPP, NPA, NDF at alam ng gobyerno yan. No, yan ha. Gabriela, teacher, ACT Teacher party list, Akbayan, yun, yung mga sa mga NPA daw pala yan. Yung Ako Bicol, yan, wag nyo rin iboboto yan. Tingog party list, ako po, yan pa isa. Meron pa dyan yung sa Tulpo, nakalimutan ko yun, ACT-CA ba yun? Tsaka yung isa pa, yung One Pac Man, ako po. Marami dyan, alam nyo, kung ako magsasayta sa inyo, ito pagpipilian nyo to. PPP party list, Bisaya Gyud ni Greco Belica,
Ipanaw party list nila Doc Lorraine Badoy at kay Eric. Meron pa isa PDP. Meron din party list ang PDP. Duterte Youth party list. Meron din. Basta mamili ho kayo doon. Wag lang ho yung mga nabanggit ni Vice President Sara Duterte. At siya mismo, sinasabihan niya na ho kayo na wag niyong iboto yung mga kupal na yun. Kupal. Ay, lako. So, ito na nga. Handa na ba kayo mapanood ang video leaked ni Marcos Jr.? Kayo ba ay nakapolident na? Baka malaglag yung postisyon nyo eh. Kayo ba ay handa na? At kayo ba ay ready na sa mga ganitong larangan na video? Medyo maselan po ito. Medyo hindi nyo ata masisikmura dahil sobrang nakawan po itong video na to. So eto na po, panoorin na natin. Kung pag-uusapan po yung per administration, pwede nyo ba kaming bigyan ng overview? Sino ho yung malakas umutang? Sino ho yung medyo tipid? Medyo tipid. ang pinaka-grabing umutang actually, buwanan umutang ng mahigit 200 bilyong piso kada buwan itong Marcos administration. Tinalo pa niya actually yung Duterte administration na kahit na dun sa kasagsagan ng pandemya ay nag-average naman ng 131, hindi naman lang, pero 131 billion pesos buwanan yung inuutang ni Pangulong Duterte. Ang pinakamatipid sa mga nakarang dekada, well, yung pagkatapos sa martial law, si Cory Aquino, nasa less than 6 billion buwanan ang inuutang niya. Pero ang all-time champion ng Pilipinas, pangutang, si Pangulong Marcos po. Yan rinig na rinig Joe. Ayan po yung binabanggit ko. Yan po yung binabanggit ko na leaked video kung sino ang grabe umutang or pinaka-corrupt na presidente sa kasaysayan ng Pilipinas. Ito tingnan nyo, pansinin nyo maigi. Pangulong Duterte, 4.45 trillion in 6 years. So 6 years po isang termino niya yun sa pagiging presidente. Samantalang, ang partida may pandemya pa hong nangyari noon. May pandemya na nangyari. May buong Pilipinas, hindi lang isang lungsod. Hindi lang Maynila, kundi buong Pilipinas ang nangyari yung trahedyang yun. No? Samantalang kay Bongbong Marcos, makikita ho natin na mayroong pong 4.65 trillion in 3 years. Biruin niyo po yan Wala ho nangyaring pandemya dito. Pero merong 3 years na utang. Merong 4.65 trillion na utang sa loob ng 3 years. Samantalang kay Pangulong Duterte 6 years, magkano lang? Nagkaroon pa ng pandemya. O ngayon, sabihin nyo sa amin, anti-clear, kung sino ang mas corrupt sa inyong dalawa. Dito sa dalawa. Eto, may build project. Marami tayong ebidensya niyan. Eto, nagkaroon pa ng pandemya sa Pilipinas. Kaya siya nagkautang. Paano kung wala pa? Di magkano lang nautang ni Pangulong Duterte noon? Eto, malupit 3 years pa lang, may 4.65 trillion na. Wala namang build project. Kawawa tayo dyan. Baka sabihin nyo, fake news na naman kami. Balita po yan. Eto, sisihin nyo itong istasyon na to. Pobreng OFWPH. Yan po ang sisihin nyo yung palabas na yan. Ako'y nag-reaction lamang. At ito po ay hindi fake news dahil nakabook naman po yan. Nakamarka naman po yung mga inutang ng mga presidente. Nakatalata namun po yan. So hindi matatawag na fake news yan. Tingnan nyo dito, obvious talaga kung gaano kung gaano ang nakawan sa gobyerno natin.
malamang sa malamang pag natapos etong termino ni Marcos Jr., tangina kawawa Pilipinas, baon na baon po tayo sa utang. Kaya kailangan talaga Duterte or may bahid ng pagka-Duterte ang umupo or mamuno sa Pilipinas. Marami tayong pagpipilian. Nandyan siyempre, ang Duterte family, nandiyan si Mayor Baste, BP Sara, Pulong Duterte. Andyan din si Pastor Apollo Sikibuloy. Andyan din si Bongo, na pwede talagang mga maging leader sa bansang Pilipinas. Andyan din si Isko Moreno. Talagang alam nyo, talagang nakakatakot to habang patagal ng patagal ang pagiging presidente ni Bongbong Marcos sa Pilipinas. Sobra pong naghihirap ang Pilipinas at maghihirap pa. Pero nyo, 3 years pa lang yan. May 3 years pang natitira. So ano na? Yan ang nakakatakot yan. Yan ang ano ba to? Ayaman na. Wala na yan. No? So yun, grabe, no? Remo, 3 years. Tinalo siya nung 6 years. Yung 6 years, ang utang 4.4 trillion lang. Nagkaroon pa ng pandemya sa buong Pilipinas. Hindi po biro yun, ha. Kauna-unahan po yun sa kasaysayan ng Pilipinas na nagkaroon ng trahedya sa Pilipinas sa buong Pilipinas. Kadalasan kasi katulad yan, may bagyo doon. Dito wala. Dito may bagyo, dito wala. Diba? So hindi nararanasan ng buong Pilipinas. Pero yung pandemya, buong Pilipinas po at buong mundo naranasan po yun. At sobrang hirap po nung mga sitwasyon na yun. Kaya bilib at saludo ako kay Pangulong Duterte dahil buti na lang siya yung presidente natin nung mga panahon na yun. Dahil kung si Marcos ang presidente nung mga panahon na yun, sasabihin niyan, anong gagawin natin? Ang gagawin natin? Tayo na presidente ka, wala kang alam na hayop ka. So yan mga banateros, mga kabiyaya, anong makukomento nyo sa mga napag-usapan natin doon sa barat ni Vice President Sara Duterte kay Saldico, doon sa panibagong panirang puri na naman para sa alyansa ng Duterte senatorial candidate, at doon na naman sa panibagong video na nag-leak mapatungkol kay Marcos Jr. Comment nyo lang.